Overdue ako pero... Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang i-share ko naman sa inyo ay yung bagong updates na napapansin ko ngayon kay Shopee. So medyo matagal na tayong hindi nakapag-upload. Pasensya na po. Medyo na busy lang tayo. And ang i-share ko sa inyo ngayon kasi nga, syempre alam nyo naman, di ba? Pagka nag-share ako, palagi naman tayong actual. And ngayon kasi, nakalimutan ko kahapon yung due date ko. So ngayon ako magbabayad. So overdue ako ng oras pa lang naman, wala pa naman 24 hours, pero nasa kalahating araw na tayo. So, babayaran natin siya ngayon and titingnan natin kung ma-restrict nga ba yung account ko. And papakita ko rin sa inyo yung ibang napansin kong bago kay Shopee. So, ayan guys, as you can see, overdue na yung S-loan ko. So, today is February 12. Ang due ko ay February 11. So, late ako. Kahapon dapat ito nabayaran ko na. Kaya lang medyo na-busy nga tayo. So, ayan, nakalimutan ko. So, ayan, meron tayong isang dapat kahapon. Last payment ko na dito. 6/6. So, ibig sabihin pang 6 months ko na siya. So, yung 1,599.60, nagkaroon tayo ng late charge na 79.98. Actually, ito, pang 30 days naman talaga tong late charge na to. Kaya lang, ang problema kasi, baka mamaya, kapag sinagad natin, katulad ng ginawa natin before, baka matuluyan ng ma-restrict yung ating account. And hindi ko alam kung ma-restrict ito or matutuluyan. Basta, babayaran ko na siya. Nakalimutan ko lang talaga siya kahapong bayaran. So, ayan nga. So, ang total niya is 1,679.58. Kaya lang kung mapapansin nyo din, yung Shopee Pay ko, wala ng balance. So, 278 na lang siya. So, tatransferan muna natin. By the way, nagtatransfer nga pala ako from Simbank kasi free of charge lang yung Simbank to Shopee Pay. Pag si GCash kasi merong fee, kaya syempre doon tayo sa libre. So, sana hindi magbago si Sim na may palibre na pag-transfer. So, ayan guys, meron ng laman yung Shopee Pay wallet natin. Meron na siyang 2,078. So, babayaran ko na yung S-loan. Dahil hindi pa naman due yung iba, isa lang yung babayaran ko. Pansinin niyo yung withdraw loan. Kahit na meron siyang available credit na 6,250, hindi pa rin siya mawi-withdraw kasi nga nagkaroon ako ng overdue. Tingnan natin kung magiging withdrawable tong credit balance na to kapag nakapagbayad tayo ngayon. So, click pay. So, ayan. Uncheck ko lang itong nasa ibaba kasi ito lang naman yung due ko. Itong Feb 11 kasi yan yung kahapon. 12 na ngayon eh. Itong 20 and 22, sa Feb 20 ko na lang siya babayaran and sa Feb 22. Ito yung isa kong napansin ha. So, ayan no. Pwede na siyang ma-edit. Pwede na siyang, let's say, 200 lang yung babayaran. Tingnan ko nga ha, hindi ko rin kasi alam eh. Ngayon ko lang to nakita. Before, hindi naman siya lumalabas. Parang kailangan mo siyang bayaran lahat. So, tingnan muna natin. Kung mababayaran siya ng installment, kahit na late siya. Try natin, 200 lang. Pero talagang ang babayaran natin dito is, di ba, 1,600. Okay, nabayaran natin yung 200. So, anong nangyari? Pay now. Oh, ayun, nabawas siya. Pwede siya, guys. Pwede na siya ngayon. Ewan ko lang, hindi ko siya napapansin dati eh. Ngayon ko lang napansin na pwede siyang installment kasi alam ko, monthly talaga yung payment nito. So, ayan. Ayan oh. Minimum amount is 200. Dati hindi ko siya nakikita. Ngayon lang siya lumabas. So, kanina, 1,600 yung babayaran natin. At dahil nagbayad tayo ng 200 kanina, 1,400 na lang. So, ibig sabihin, nabawas nga yung 200 na binayad natin kanina. So, ayun guys, bayaran ko na tong balance. Pinakita ko lang sa inyo na pwede siyang i-installment na. So, ibig sabihin, kapag kulang pa yung pambayad mo, pwede mo munang paunahan ng paunti-unti hanggang sa mag-due date ka. Pero, I advise, wag na nga kayong mag-overdue pa. Kasi baka nga, ma-restrict yung account nyo. Lalo na dun sa mga baguhan. Naku po, kasi yung iba talagang nare-restrict and sad to say pa yung iba na permanently.
restricted. So, hindi na nila magamit yung S-Loan and S-Pay Later. So, sayang. Pero ito, susubukan lang natin kung magagamit pa natin kahit na-overdue ako ng ilang oras. So, ayan. Click Pay. So, ayan. Successful na yung ating payment. Okay, guys. Ayan, o. Nakiklik ko na yung withdraw. Pero tingnan nga natin kung makaka-withdraw tayo. Pansinin nyo, wala na tayong overdue dito sa baba. Babayaran ko na lang yan sa 20 na, sa Feb 20 and sa Feb 22. So, wala na akong utang, wala nang overdue. Ang itatry ko naman ngayon ay yung sa withdraw loan. So, ibig sabihin, kapag nakapagbayad ka, guys, pwede ka ulit makapag-withdraw. Anytime yon. Ganyan naman na dati pa. So, ngayon lang, ang napansin ko sa withdraw loan, before, meron akong video na 2,500 yung minimum withdrawable. Pero ngayon, guys, tingnan nyo, 1,000, pwede na siyang ma-withdraw. Try nga natin. Itong loan protection, hindi ko na siya nilalagay kasi bibihira lang. Talaga namang nagbabayad ako on time. So, ayan. Sa 1,000, merong admin fee na 10 pesos. So, ang marireceive mo lang ay 990. And then, 3 months to pay, kasi yun yung minimum sa akin. Pag 12 months naman, ayan, 132. Kaya ayoko na masyadong matagal eh. So, try natin yung 1,000. Actually, hindi ko naman siya kailangan, pero para isahan na nga lang. So, pinapakita ko lang sa inyo na pwede nang mag-withdraw kahit 1,000 lang yung available credit balance mo. So, ayan, there's disburse to Shopee Pay. So, ayan, okay na tayo. Lagi kasi akong nagdo-double check talaga eh. Kasi minsan napupunta dyan, napipindot. So, lagi ko binabalikan yan kung tama ba yung nilagay ko amount, tama ba yung terms ko, tapos sa baba, ayan, para sigurado. So, withdraw now. Lagay nyo lang yung code. Hala! Ayun, nabawasan. Oh, napunta na sa Shopee Pay wallet ko, yung 990 lang. So, yun guys, nakita nyo naman ha, actual payment tayo. Overdue ako pero ano lang yon, oras lang yung pagitan ha. Wala pa akong 24 hours kasi mamayang alas 12 ng madaling araw yung one day. So, ayun lang. Nakakalimutan ko lang talaga siya minsan kapag na-busy. Hindi ko siya sinasadya na hindi bayaran. Pero, si Shopee kasi talagang nagme-message naman siya. Hindi ko lang din nabasa kahapon. And, may mga calls din yan. Hindi ko lang din nasasagot. So, ayun. Tingnan natin. Overdue. Ayan. Okay naman na. Ang Shopee Pay Later ko nga pala guys, umorder ako nung nakaraan ng cellphone. Ang papakita ko rin yun, baka isingit ko. Nag-order ako, kulang yung credit balance ko, pero nag-go siya nung time ng, ano yata yun, January 31. Parang nung time lang na yun eh. So, first time ko lang din yun guys nakita, na nag-allow si Shopee na kulang yung credit limit, pero naka-purchase pa rin ako. Kasi ang pinipurchase ko noon is nasa 32,000, pero ang credit ko lang is yung 20 plus. Pero nakita ko kasi na sa araw lang na yon pwede siyang mag-go through. So, ayun nga. Nagulat ako kasi, ayun, dumating naman yung in-order ko. Papakita ko rin yun sa susunod in transaction na yon. So, ayun lang guys, pinapakita ko lang sa inyo based sa experience ko and sa actual naman, 'di ba? Para lang meron kayong comparison sa account ninyo. So, I hope natulungan ko kayo. Ayun lang guys, thank you for watching and thank you po sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Kahit na medyo matagal tayong hindi nakapag-upload, andyan pa rin kayo. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please like and subscribe po if nagustuhan nyo yung aking shinare. Sinishare ko lang po ito para meron kayong comparison sa inyong account. Comment down below if meron pa kayong mga questions. Itatry po nating sagutin yan isa-isa sa abot ng ating makakaya. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you next video. Bye!